Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel, Ame for Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Kamusta? Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat po sa nakakaba ng puso na yung mga comments at sa mga nagpa-personal reading, Taurus. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyong makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito. This is a general reading, kung di man lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Marami kayo energy sa mundong ito. Kung hindi naman new energy ito, okay lang din kasi hindi ko nakuha energy nyo, pasensya na, no? Tandaan nyo, this is an energy reading. Ano man ang edad mo, ano man ang gender mo, if this is your energy, it's good. If hindi, hindi. Kung sa iba is nangyari na ito, sa iba is mangyayari ito, maaring sa ibang araw. Yan. Sa nakikita ko sa iyo dito, there's a healing situation, no? Maaring may mga sitwasyon na need to heal, no? Na maaring may mga nahahata ka pa ng nakaraan mo. So nakita ko. And now this time, nakikita ko naman na magkakaroon na sa'yo ng clarity na to start a new beginning into your life, hindi magkakaroon ng resetting, kumbaga. Magkakaroon ng new beginning new beginning. Kumbaga, you will back from the basic or from the zero. So nakita ko dito, yun. So iba sa inyo is merong magkakaroon ng bagong connection, no? Andito yung siguro is new connection with it comes to a love, new commitment, or magkakaroon ng kumbaga may tukso, ganyan. May mga bagong tukso. Baka may natutokso ka, di ba? Sa iba sa inyo. Sa iba kasi loved ones. Magkakaroon ng union sa iba. O pagkikita ng mahal sa buhay. Iba dito relationship. May taong may gusto ng open communication sa'yo. May tao dito na umaasa. May taong umaasa sa'yo. Yun. Maaring ito is anak mo. No? O sa iba naman dito, this is your loved ones. In the past, nagkaroon talaga ng mga sadness, nagkaroon ng bulihan, nagkaroon ng mga, kumbaga meron kang ipinaglaban o meron kang, alam mo yun, yung binigay mo yung best mo dun sa bagay na yun. Pero, ang nangyari hindi naging maganda. Yun yung nangyari sa in the past. And now, nakikita ko naman yung starting and yung beginning into your life. Okay, sa nakikita ko sa'yo dito, maraming magbabago sa buhay mo. Kumbaga, magkakaroon ng mga pagbabago. Andito ka ng sitwasyon mo na siguro, kasi, nagkaroon ng mga nagkaroon ng mga burden, struggle, problem, ganyan. Nagkaroon ng mga hindi na maging maganda in your life. And this time is, nakita ko to, there's a renewal happen sa buhay mo. Magkakaroon ng development, actually. Magkakaroon ng development, may mga pupukusan ka na this time. Kumbaga may problema or may mga burden na magtatapos. And now you are focusing now this time. Sa nakita ko dito, maaaring mas focus ka na sa sarili mo. You're thinking for a future. Sa nakita ko dito, may mga mariremanizing ka o may mga mamimiss kang tao o may namimiss kang tao. Sa nakita ko dito, hindi reminiscing the past relationship o kung sa anak mo to, kami namimiss kang anak o yung mga dati mong karelasyon, dati mong friend. Yan, nostalgia, yung mga ganong situation, kumbaga, marirevisit mo yung mga good memories from the past. Magkakaroon din ng isang union, tulad ng sabi ko kanina, maaring a family, no? Maaring magkakaroon ng pagkikita-kita or may something situation na happiness, ganyan, joy sa iba sa inyo, or magkakaroon ng togetherness dito sa buhay, sa mo. And then, nakikita ko rin sa'yo, kasi mayroon ka may wish come true ka na makakamit. Maari magkakaroon din ng communication with someone. Sabi tulad ko sa inyo, with loved ones, diba? Iba dito is anak or family.
May taong makikipag-communicate sa'yo. Ang nakikita ko rin na merong kang iniisip na isang bagay o isang sitwasyon kasi nando ka sa sitwasyon mo na nagsisiyasat ka, naghahanap ka ng katotohanan, naghahanap ka ng mga bagay-bagay na dapat gawin, dapat pa gano'n, dapat pa ganyan. May mga iniisip kang gano'n na gusto mong i-develop or may mga gusto kang i-masterin sa buhay mo. Maaring sa iba sa inyo is may mga papracticein kayo o kaya is may bibigyan kayo ng effort and hard work dun sa bagay na yun. Maaring sa trabaho nyo, ganyan. Baka pinag-iisipan mo yung mga bagay-bagay to success, to develop, o kaya sa pera mo, mga ganun. Or in your relationship, kasi andito rin yung cups, diba, sa iba sa inyo. May mga sisiya sa atin ka, sa nakikita ko sa'yo dito. Kumbaga may mga iisipin ka to recover, ganyan. May gusto kang may gusto kang i-perfect sa nakita ko dito, sa iba sa inyo. Tingnan natin. Universe, explain nyo sa akin to. Aba, panalo. Ang dami mong 10. Universe, tapos na to? Opo, tapos na daw. Ano na mangyayari? Okay, so nakikita ko sa'yo dito, magkakaroon naman ng renewal sa'yo. Kasi web the 10 na rin. Yun nga lang, may mga point ng buhay mo na bumabalik sa'yo. Yun. Kumbaga, nakikita ko ito nagiging, siguro when it comes to emotions, bumabalik-balik, nahandun yung lungkot, may mga iniisip ka talaga, no? Sa nakikita ko dito. Yun. Ang nakikita ko rin dito, siguro may mga point ng buhay mo na nakakaramdam ka o nakaramdam ka or makakaramdam ka ng pagka-boring. Maaaring sa trabaho mo, sa relationship mo, o kaya sa sarili mo. Siguro kasi ando yung sitwasyon na parang gawa ka ng gawa, action ka ng action, bigay ka ng effort, pero wala namang nangyayaring successful in life. Wala namang nangyayaring growth in life, no? Sa nakita ko dito. Pero sinabi dito is you need to be patient. Huwag ka masyadong maging emotional, and then trust your intuition, believe your intuition. Iba kasi dito may mga ini-illusion kayo, no? Sinasabi rin dito na patient lang kasi magkakaroon naman daw ng development sa'yo dito. Pero syempre, huwag kang susuko. Ibigay mo pa rin yung effort and hard work mo para magkaroon ng changes sa'yo. Kailangan mo rin kasi mag-start ng new beginning sa buhay mo, and you need to focus sa mga gusto mo focusin this time. You need to control din yung emotions mo, sinasabi dito. Kung medyo minsan napupuyat ka kay isip or kulang ka sa tulog, kailangan mong bumawi. Ganyan. Kailangan na handun yung lakas ng loob. Sige ba sa inyo, handun na yung lakas ng loob? Meron daw kayong, kung may mga naisip kayo na gusto nyo i-pursue na idea, project, or create, you want to create something, or may mga iisipin ka na pwede ka ma-inspire, i-force mo daw yun kasi there's a victory and success happen into your life. Eh, syempre, sinasabi ito na kailangan mo daw na magplano ng maigi. Kasi basta may papasok na pera, oh. Baka may magbibigay sa yung pera. Or you will give money sa ibang tao. Ano yun, universe? Oh, you need to be aware. Sinasabi dito. No? You need to be aware kasi why? Ang nakikita ko dito, either ma-overwhelm ka sa choices mo in life or ma-overwhelm for something. Andito yung sitwasyon na magkakaroon ka ng bad decisions in life. May bad decision. Parang you feeling trapped dito sa sitwasyon na nagkakaroon ka ng stress, anxiety, depression, may mga inaalala ka, ganyan. Sa nakita ko dito, yun. Hindi naman kayo lahat to eh.
Iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng insomnia, migraine. Kumbaga, nagkakaroon ng mga deep unhappiness. Maaring iba sa inyo is napopokus kayo sa mga problema nyo sa buhay nyo, sa inyong burden, o sa problem na pinagdadaanan nyo, o sa mga sitwasyon na nagkamali ng desisyon. Maaring nahatak talaga kayo na nakaraan sa iba, no? Kasi napopokus iba sa the past. Yun. May mga pinagsisisihan kayo, no, dito, and may stress burden kasi. May mga sitwasyon na feeling mo bakit ikaw yung nag-suffer, natalo ka, parang naging sukdulan yung sitwasyon mo, ganyan. May mga, sana hindi kayo lahat, be independent, sinasabi dito. Independent, start a new beginning, kailangan mo mag-heal, tandaan mo, the choice is always available sa'yo. You need to follow your heart in a good way. Kumbaga, kung may mga nangyari o sitwasyon na ikina-stress mo, maaring yun yung way para magbukas o buksan mo yung sarili mo sa ibang direksyon o sa ibang pangyari. Kailangan mo, kasi wala makakapagpahil sa'yo kundi yung sarili mo na. Hindi ba nananakit yung, ikaw or someone, hindi ba may taong may sakit sa bandang tiyan o masakit yung tiyan? Yun ang nakikita ko. Ba't ang ano mo? Lungkot mo. Ano po to, universe? Panalo? Puro tao. Dalawa person mo? Sa iba dito, dalawa yung person. Sa iba dito, 4 yung anak. Apat, dalawa? Parang mga ganun. Okay, sa nakikita ko sa'yo dito, may konting uunahin ko muna to There's a person here na disconnected na sa'yo. No? May tao nang disconnected sa'yo. Dalawa yung tao ng ibang tao. Ano ba yan? Ba yung nyo, life nyo? Sabihin ko meron tayong Aries, Leo, Sagittarius. Ano to? Pisces, Cancer, Scorpio, Leo, Virgo. Yan. Ang nakita ko dito. Okay, may tao ditong disconnected na sa'yo. Ang nakikita ko dito. Kaya siguro medyo nagiging emotional ka na, no? Sa nakikita ko dito. Pero, meron naman akong tao dito na maaring care sa'yo itong tao na to, no? May taong care sa'yo, pero ang nakikita ko kasi dito, hindi ganon siya umaasa na magiging kayo sa huli, or maaring ikaw ito. Yun ang nakikita ko dito. Yun. Kumbaga, ayaw niyang umasa na kayo yun, the end. Or ikaw yung magiging niya. Hindi pa man kayo, or maaring bago to, ganun. Or andun din yung sitwasyon na maybe ikaw or siya, andun yung nawawalan kayo ng pagpaplano in the future. Maaring pinag-aaralan nyo pa yung bawat isa, ganyan. Maaring andun yung sitwasyon na inaalam nyo muna yung gusto niya, gusto mo, maaring ganun sa iba, no? Sa nakita ko dito. Sana hindi nangyari yung bad news. Siguro this is the past. Sa iba sa inyo siguro the past. Nagkaroon ng mga bad news, ganyan. May tao dito na may bad intention sa'yo. Actually, sana hindi. Sa nakita ko dito. May taong impatient. May tao na magiging close-minded or ikaw yung close-minded. Makakaramdam ka talaga ng katamaran or feeling bored. May mga taong mahigpit. Taong mahigpit, may maiksing pasensya
May tao dito na nag-iisip na kabiguan. Yun na nakita ko. If you may someone ka, maaaring nag-iisip siya na kabiguan sa inyong relationship, ganyan. Or maari ikaw iniisip mo. May tao magiging sa iba sa inyo kasi dito is na lack of goal, ambition, lack of energy, tsaka lack of creativity ka dito. Maaring kasi nadi-disconnect ka sa dapat mong pukusan this time because of your emotions. Ay, ano ba yan? Ano po to, universe? May tao? May taong na-stagnant dito. May tinobserve. May taong na-stagnant, mayroon kang sitwasyon or someone to na still holding pa rin itong taon na to, no, sa nakikita ko dito. Umalis siya pero na-stagnant siya. Yun ang nakikita ko. Ando yung sadness nitong taon na to. Kumbaga, ando yung burden nitong taon na to sa nakikita ko sa kanya. Mari nagkakaroon siya ng depression or ando yung situation na hindi pa siya na totally nakaka-move on, no, sa inyong dalawa if this is a relationship. Ganyan. Or maari ikaw hindi ka pa talaga totally nakaka-move on sa nakaraan mo. Yan ang nakikita ko dito. Magkakaroon ng may mga unexpected flow of emotions, ganyan, sa nakita ko dito. So, iba is something delay and cancel. Siguro kung may mga lalakarin ka, or you want to connect with someone, or may mga sitwasyon na i-delay mo, or maaring, ano ba tawag dito? Ano ba, ipagpapabukas mo na lang, ipapag-isang linggo mo na lang, mga ganyan. May mga out of control situation sa buhay mo, anak, hindi pwede. Yun ang nakita ko dito. Mag-save ka daw ng money. If there is someone na nagkaroon ng separation or something lost, ako na nakikita dito, meron siyang hindi nasabi sa'yo na gusto niyang sanang sabihin. Ay, may gusto siyang sabihin sa'yo na hindi niya nasabi sa'yo. O, di ba, baliktad? Yun na nakikita ko dito. Or maaring ikaw ito. Vice versa. Devil! Galileo. Someone stuck. Sana walang mangyaring conflict, ano. Sa iba kasi dito, maaari magkaroon ng conflict. Yan, by the 3 days, 3 hours, 3 days, 3 weeks, sa AIDA na yun. Or nangyari na sa iba, ganyan. Malaki man o maliit, may mga sadness, something lost, or you feeling lost, hopeless, o hindi yung sitwasyon na maaring, syempre, maaring nagkaroon ng separation, ganyan. Depression, unhappiness, or may mga pwede kang malito, no, sa mga actions mo, sa opportunity mo, sa mga gusto mong gawin, ganyan. Or andun yung sitwasyon na there's a removal situation. Ganun. May sorrow eh. May mga disappointment also meron. Ako nakikita. Sa nakikita ko sa'yo dito, Taurus, andito ka sa sitwasyon mo na still stuck ka pa rin. No? Sa sitwasyon mo from the past situation. And nakikita ko naman na maaring andun pa rin yung illusioning or fantasizing do sa mga bagay na yun. Kasi may namimiss kang tao or someone missing you. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo is magkakaroon daw kayo ng choices sa buhay nyo. Ibig sabihin, you need to trust sa intuition mo if ever na ano man ito, love life or opportunity. Ang sinasabi rin dito is may tao na nakakonect sa'yo na medyo hindi maganda yung pakay niya sa'yo. Medyo may pagka-dark, ganyan. Kumbaga,
kung this is a relationship, hindi ko alam kung ikaw yung bigay ng bigay sa kanya, no? Ng something, ganyan. Or hindi yung sitwasyon na may mga hinihingi sa'yo na mga iba't ibang bagay. Gusto ko to, gusto ko yan, ganyan. Kumbaga, sarili niya lang iniisip niya, no? Pagiging sakim, makasarili, yun. So, nakita ko dito. Sabihin ko yung ano. Well, kung sino man siya. Kasi andito naman lahat eh. Andito naman lahat ng zodiac or element. Wala, we have the 10, no? Universe, ano to? May mga taong galit sa'yo ah. Ang dami mong 10. 4. 3, 4. Nakita ko sa'yo. 1, 2, 3, 4. 4 yung 10 mo. Baka nakakita ka ng mga repeating numbers. No? Okay, sa nakita ko sa'yo dito, ay dito naman, sa nakita ko to, halimbawa may gusto kang i-text, may gusto kang kausapin, maaring magdadalawang isip ka, ay wag na lang, ay hindi na lang. May mga ganun. Or someone. Dito sa nakita ko dito is, yes, andun naman yung pagiging responsible mo when it comes to your family. No? Sa nakita ko dito, ginagawa mo naman yung lahat para sa kanila. Kumbaga, may mga point lang talaga na sitwasyon na natatakot ka na magkaroon ng changes, no? Either to your relationship or to your family mo. No? Andun yung fear of change, andun yung may mga sitwasyon na indecision, may mga sitwasyon na nalilito ka, nagkakaroon ka ng self-doubt or nagkakaroon ka ng mga few options sa buhay mo, sa mga gusto mong desisyonan, gusto mong tahakin, or gusto mong panindigan ng something into your life. Parang fear of the unknown situation, yung mga ganong sitwasyon pa. May taong galit talaga. Universe, anong explain mo nga sa akin to? Diba dito magiging parang magiging busy kayo? Emotions? Caring ka naman sa nakikita ko dito kasi hindi pag-aalaga mo sa relasyon mo sa family mo o into your relationship sa nakita ko dito. Kaso, yun nga lang, may mga emotion situation ako na nakikita sa'yo na pagdadaanan mo. Kumbaga may challenge na darating sa buhay mo na magiging emotional ka raw. Kailangan mo rin daw na pidepensahan yung sarili mo, protektahan mo yung sarili mo. Kasi may challenge na darating sa buhay mo. May meron kang ace-ace oh. Kung ito is a work sa nakikita ko dito, or meron ka kung sa work to, sa nakita ko dito is magkakaroon na pagbabago sa work mo. Either ikaw is magkakaroon ng achievement, ganyan, or magkakaroon ka na ng ranking, ganyan sa iba sa inyo, or magkakaroon ng bagong journey ka sa tatahakin mo ngayon, no? May mga good news, may mga happiness ka na mararamdaman sa nakikita ko dito. May tao dito na nakakapagbibigay sa'yo ng happiness in life. Kumbaga nakapagbibigay sa'yo ng inspiration in life. Maaaring ito is bagong tao or your loved ones, no? Sa nakita ko dito, or yung mga ginagawa mo this time na project, creation, ganyan, sa iba sa inyo, na gusto mo. Or hando naman yung sa iba sa inyo, maaring, masaya ka, kung single ka, masaya ka for being alone. Yun. Pero may makikilala ka raw. Sa iba sa inyo, may makikilala kayong bagong tao. Or maaring iba dito, nakilala nyo na. May tao na magbibigay sa'yo ng pagmamahal.
Wow, sana all. May tao dito, may bagong taong darating na mamahalin ka at bibigyan mo ng effort, siya din, ganun din sa nakikita ko dito. Susuportahan ka niya sa mga gusto mo or siya, or ikaw, susuportahan mo siya sa mga gusto niya. Sabi sa inyo is level up when it comes sa trabaho. Kasi andito yung victory and success happen sa buhay mo. Kumbaga, is may mga well-wisher. Ako na nakikita sa'yo. Alam mo, tumaya ka. Taurus. Sa tingin ko sa iba dito is pwede kayong manalo. Sana energy nyo to. Yes, may mananalo po. Hope lahat kayo, ha? Yung iba dito may sarili kayong parang may sarili kayong business, may sarili kayong pinamumunuan, ganyan. Is parang there's a leader or a boss type situation, maaaring ikaw yun, or may mga tinuturuan ka na maaari, ganun, sa trabaho mo. You will become a center of attention. May mga recognition din ako nakikita, o mas marami pa mas makakakilala sa'yo. Dochi ka doon sa bagay na yun. Achievement siya. Gumin na anak. A new beginning of your life. Magkakaroon ka. With the 9 of Cups, oh. The 4 and the 9 of Cups. Your wish will come true, oh. Iba dito, single. Meron ka mga iniisip na kahilingan sa buhay mo, sa nakita ko dito. Kaso, ano mangyayari universe dito? Kaso andun ka sa sitwasyon mo na parang may sinisiyasat ka rin. You're still holding in a situation. Dito sa iba, ingatan niya yung sarili niyo talaga. Universe, anong ito? 9 of Cups. Ano mangyayari? Ano po yun? Nako. Meron kang iniisip na isang gusto mong mangyari o napangarap sa buhay mo, sa nakikita ko dito. Pero you still waiting dun sa bagay na yon. Kaso, ang nakikita ko dito is magkakaroon din ako. Parang ang nakikita ko sa'yo, parang you thinking for something, withdrawal. Ganun. Or maybe you want to retire for something. Ganyan. Maaring relationship man yan o trabaho. Ganyan sa nakita ko dito. Pero magkakaroon daw sa'yo ng transformation. Or may isang sitwasyon sa buhay mo na naging patient ka. Either transformation siya or mag-i-end yung bagay na yun. There's an end of a cycle of your life. Dito sa nakita ko dito. Kaya nakikita ko sa'yo dito is medyo magiging weak ka. There's a weak energy. Ako na nakita dito. May tao dito na cold, dishonest, bitter, a person who is, kumbaga na din yung always promises na palagi nabibroke, na nabibigo. O may pa yung taong mangangako sa'yo na may pagkabigo. Manipulative, controlling, hindi, wala sa katwiran, kumbaga. Isa rin, abusado. May tao ko nakitang gano'n. Dito. Mari ikaw ito, di ba? Iniisip mo na inabuso ka ni ganito, ni ganyan, ni ganun, o ikaw ang nang abuso. Vice versa lang natin. Yun na nakita ko dito. You are waiting for something Answer, revelation, enlightenment, or katotohanan. Something truth will be revealed. Parang ganun sa nakita ko. You're waiting for a revelation. May aayusin ka? Are you thinking for something na gusto mong maayos? Na gusto mong baguhin? Yun na nakita ko. Pero, ang nakita ko dito, medyo napangihinaan ka ng loob. Kaya nakita ko sa'yo, is sadness ito. Nalulungkot ka. May hinahanap ka
na maaring hindi mo pa talaga totally na hahanap. Yung halimbawa sa relationship, maaring kung meron kang bagong relationship na naganap, maaring nag-end na yon or hindi wala pala sa kanya yung bagay na hinahanap mo. Ang ganyan. And now, may new situation happen o may darating na bagong pag-ibig sa'yo. Ayan. Kailangan mo lang din mag-trust sa intuition mo dito. Arigato naman, God bless.